Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Gubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor. Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. At magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik sa ating programang Issue Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, petsa 4 na po sa buwan ng Abril. April Fool nga tayo ngayon. Kaya wag magpapaloko, wag magpapalito. Ang inyong makasama sa oras na ito, si Rosauro Amistoso para sa isang oras na pagtalakay ng mga napapanahon na issue sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Live na live tayo sa ating Facebook page sa Bicol TV Sorsogon at live din tayong mapanood sa YouTube channel. Okay? At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagsirit ng presyo ng bilihin nakaamba. 3 Pinoy spy inaresto sa China. Cabinet execs binoycott second Senate hearing sa Duterte arrest. At 17 na OFW na inaresto sa Qatar binigyan ng provisional release. Sa detalye ng mga balitang pambansa, pagsirit ng presyo ng bilihin nakaamba. Nakaamba o manong tumaas presyo ng mga bilihin sa bansa kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na magpapataw sila ng 17% na taripa sa mga kalakal na mula sa Pilipinas simula Abril 9. Sinabi ni Trump na kailangang palakasin ang pandaigdigang posisyon sa ekonomiya ng Estados Unidos at protektahan ang mga manggagawang Amerikano na bahagi ng malawakang patakaran sa taripa na Liberation Day. Ang 17% taripa ay mas mababa kumpara sa 34% ipinapataw sa mga produktong pumapasok sa bansa mula sa Amerika. Base sa listahan na ipinost ni Trump sa Truth Social, ang 17% taripa ay mas mababa kumpara sa mga kapitbahay sa Southeast Asian na Vietnam na 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, Malaysia 24% at Cambodia 49%. Tanging Singapore lamang ang pinatawa ng 10% na taripa.
Kasabay nito, hinimok ni Senate President Chis Escudero ang mga economic manager ng pamahalaan na paghandaan ang 17% taripa na ipinatutupad ng Amerika sa mga export ng Pilipinas. Sinabi rin ni Escudero na dapat linawin ng gobyerno kung ano ang magiging epekto nito sa bansa dahil tiyak aniyang magreresulta ito sa pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin sa bansa. Inihalimbawa niya ang soybean na inaangkat ng Pilipinas mula sa US na ginagamit na pagkain ng local grower para sa mga manok at baboy na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng taripa nito. Sa iba pang balitang nasyonal, 3 Pinoy spy inaresto sa China. Inaresto ng mga otoridad sa China ang 3 Pinoy sa hinalang naniniktik umano at inaakusang nagtatrabaho para sa Philippine Intelligence Agency upang mangalap ng classified information sa militar ng China. Inuulat ng China Daily na isang Pinoy na alias David na matagal nang residente sa China ang hinuli matapos umanong makitang paulit-ulit na tumatambay malapit sa mga pasilidad ng militar. Sinabi sa ulat na may nag-uutos kay David at 2 iba pang Pilipino na kinilala sa mga pangalang Bert at Natalie. Binanggit sa ulat na inaresto ang 3 ng mga otoridad matapos makuha ang mga ebidensya ng umano'y kanilang pagkakasangkot sa espionage. Wala pang inilalabas na pahayag ang Philippine Embassy sa China, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, National Security Council, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tungkol sa ulat. Nitong nakalipas na mga buwan, ilang Chinese nationals ang inaresto sa Pilipinas dahil sa hinalang nag-iispiya sila. Sa iba pang balitang nasyonal, Cabinet Exec si Binoy Cot, second Senate hearing sa Duterte arrest. Nagmistula umanong may cover-up matapos isnabi ng mga miyembro ng gabinete ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos tungkol sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court or ICC. Dumalo sa hearing ang mga kaalyado ni Duterte na sina Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa na sa unang pagkakataon ay umarap sa Senado matapos ang pag-aresto kay Duterte noong Marso 11. Matatandaan na sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senator Marcos at Senate President Francis Chis Escudero kamakalawa upang formal na ipaalam na hindi dadalo ang mga opisyal ng gabinete sa pagdinig dahil na rin sa tinatawag na executive privilege. Ayon kay Bersamin, nasagot na ng mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ang mga katanungan at naibigay na rin ang lahat ng impormasyong hiningi ng mga miyembro ng committee. 3 resource person lang ang dumalo sa public inquiry kabilang sina Chief Counsel ng Securities and Exchange Commission, Attorney R.J. Bernal, Securities and Exchange Commission Supervising Securities Review Council, Attorney Perdino Logi Santiago at Attorney Alexis Medina. Isiniwalat naman ni Marcos na nagkaroon ng Operation Pursuit kung saan nakapaloob ang plano sa pag-aresto kay Duterte. Ibinunyag din ng senadora na noong Oktubre 2024 ay nasa bansa ang ilang personnel ng ICC. Muling binanggit ni Marcos na tinulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC para maaresto at madala sa The Hague si Duterte. Sa iba pang balitang nasyonal, ang pinakahuling balitang nasyonal, 17 OFW na inaresto sa Qatar binigyan ng provisional release. Pansamantalang pinalaya ang 17 OFWs na inaresto sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng pro-Duterte rally. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na binigyan ng provision release ang 17 OFWs, 12 lalaki at 5 babae habang naghihintay ng investigasyon. Ang 17 ay naharap sa investigasyon para sa iligal na pagpupulong at pagtitipon ng walang permit.
maaaring mapatawan ng parusang 6 na buwan hanggang 3 taong pagkakakulong at multang 10,000 to 50,000 Qatar Riyal ang mga OFWs kung mapapatunayang nagkasala. Sinabi ni Kakdak na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DMW na magbigay ng legal at welfare assistance sa mga sangkot na Pinoy. Yan po ang balitang national, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Magsasaka parilis ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa magsasaka parilis 154, panalo ka. Magsasaka parilis, 154, magsasaka parilis, 154, magsasaka parilis. 154. Mga kababayan at kamaranghulan, nandito na ang Mayor San Atubayan, Sharon Escoto. Subok nga siya't maasahan, numero 2 pagka-Mayor suportahan. Sharon, subok na ng masa sa serbisyo at pagtulong sa kapwa, batay sa eksperyensya. Garantisadong siya ay may ibubuga. Nene Rabanilla, Nene Rabanilla, tuloy siyang susugon sa bukal kayang-kaya. Sa Telenite, maaasahan, madali pa siya lapitan. May kabutihan sa kaniyang katauhan. Ang serbisyo niya kayo palaging unahan. Sa Telenite, Si Rena Lindo ka atin ang iboto. Kasama nyo si Ate Rena sa pag-asenso. Muso sa konseho ng West District. Tunay na kaibigan nyo na matalik. Anumang oras pa siya nasa ating tumulong. Siya'y maaasahan noon hanggang ngayon. Dapat ang paglilingkod, tunay ang kanyang serbisyo. Si Cons Ate Rena ay atin ang iboto. ito ang oras, magandang bukas. Angelo Ravanilla sa konseho, maaasahan, maninindigan. Angelo Ravanilla sa konseho, bawat pagsubok makakaya. Si Angelo ating kasama. Piliin sa balota, numero 7, Angelo Ravanilla. Parating na, bagong gobernador. Magbibigay sigla sa probinsyang Sorsogon. Katleyaso, kahit babae siya, taglay ang ganda at talino. Kakampi ng pobreng tao, hangad niya umasenso. Kabalikan ng NGOs, kanyang suportado. Walang bisyo, walang bahid, tunay magserbisyo. Kaya't magsama-sama na kay Katleyaso. Nandito na, sikat parang artista. Anak ni Mayor Esther, naku ang ganda. Halika na, aming nakikilala. Tess Amor Gonzales pangalan niya. Pagsisilbi sa bayan, nakasanayan na. Pagtulong sa kapwa ang inuuna. Syudad ng Sorsogon, tayo ay magsaya. Sa East District si Tess parating na. Sa konseho, siya ay maaasahan. Pangarap niya ang magsilbing lubusan. Lahat ng oras niya ay ilalaan. 10 points agenda susuportahan. Tayo'y magsigawan at magpalakpakan.
bumabalik sa pagsisilbing at kaibigan. Tess ang pangalan, naglingkod na sa ating bayan. Ngayon'y konsehal naman ng buong hubad. Deswagatan, sigaw ng mamamayan. Deswagatan, ang siyang kailangan. Deswagatan, ipagpatuloy ang mga nasimulan. Sa darating na halalan, ating tandaan, numero 8 sa balota, Mate Herdigon para konsehal sa West District, Sorsogon City. Laging tandaan, Mate Herdigon, numero 8 sa balota. Siya'y ating pag-asa, walang kaduda-duda, parating karamay sa ating mga problema. Serbisyo ay damang-dama, the best konsehala. Ha ha ha. Si Judith Aviles, servisyo'y mabilis, di ka maiinis. Iboto si Judith Aviles para mayor, numero 1 sa balota. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay mga tugang, welcome back sa tuyong programang Issue Ora mismo. Again, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala ninyo sa pag-sponsor sa ating istasyon. Kahit nga tayo ay, kumbaga, Lone Ranger dito sa probinsya ng Sorsogon. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ilang araw po na pagpapatuloy ng campaign period, eksakto po, pang 5 araw na ngayon, hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7 araw na po ngayon ng ating, sabi nga, pagboborolahan. Tama ba ako? Ha? Sa tuyang pagboborolahan, yun ang sabi na issue na dapat kita tama ba Harold na pang 7? Yan, binilang pa ni Harold. Hindi, kay 28 nang po 1, 2, 3, 4, oh yes, pang 8. 8 araw na borutuhan. Madngani kay maaram na si Harold magbilang niyan. So, ang issue pala niyan, ang board chairman kang chairperson kang Sorayko to nag-resign si Chairman Solano kang Castilla. Alaga di man po sa tuyang pinaabot na anuman na rason or anuman po ang sayang sabi nga ni dahilan kan pag-resign bilang chairperson kang Sorayko to BOD. Si Ma'am Solano po, director kang Castilla District kang Sorayko to. Anyway, siguro pag-abot kang oras matao maning pahayag si Ma'am Solano kung nag-resign siya bilang chairperson kang Sorayko to BOD. Pero still, she's the director of Sorayko to Castilla District. Ito lang maaraman na nag-resign siya sa pagka-chairperson. By the way, ang bagong ang bagong director or ang bagong chairman kang Sorayko, iyo po sa katauhan ni Director Antonio Jonela.
si Director Junela, iyo po ang chairman ngunyan na siya po ang director kang Preto Diaz District. Siya ang director kang Preto Diaz District. Si Chairman Antonio Junela ang bagong chairman kang Suroy Coto Sangunyan. Alagad may nagluwas man na issue na saruman na saruman na direktor ang binabaandaan ning tulong bulan na suspension or 90-day suspension. Dahil ta pumaraman kung ano ang ano kayo ni. Kung ano po ang naging basihan kan pagkakasuspender ka ini. Data pa man po ini data pa man ini confirm kung talagang tinanggal binabanin ng suspension. Base po sa mga post sa tuya, kumbaga sa post, tulong bulan ining binabaan ng suspension. Tulong bulan ini na binabaan ng suspension. Bilang direktor kang Suroy Coto. Gusto ta po ining maraman sana magpaluwas ka mo ning pahayag ka ini sa pamunuan ng Suroy Coto. Tagaro nagkasunod ang chairman nag-resign, tapos may saruman na direktor na pinatawan ng 3-month suspension. Gaano po ini katotoo na isyong ini And mga tugang, balik kita sa usaping politika, eleksyon, sabi nga ni. By the way, bago yan, happy watching kay Ma'am Cecil Sirias Baldo na kasalukuyan po siguro yaon dyan sa Paradise Hotel and Resort. Tango niyan po ang second day kang training workshop kang basic journalism na pinamumunuan kang Maso Seco ining Media Association Cooperative ang Maso Seco, headed by Chairman Bobby Labalan. Ngunyan po ang panduang aldaw na para sa training workshop. And manlain-lain po ng partisipante sali sa iba-ibang LGUs kan Sorsogon. Happy watching man po kay Renario Amistoso ang sakuyang tugang all the way from Angono Medics sa Angono Rizal. And sa Gabos na stop kang Angono Medics, happy watching all the way from Sorsogon City ang satuyang istasyon digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Happy watching man sa mga anak ni Brad, si Ian asin si Angelo. Sharing man sa iyang may bahay dyan sa all the way from Dubai, Saudi Arabia. Happy watching kay Joe. Okay, balik kita sa usaping usaping politika. Mga tugang, ini po na itataw ko sa indong isyu manungod ini sa incumbent mayor kang Pasig City. Dahil iba po kundi si Mayor Vico Soto. Nahiling ta sa mga reels, sa mga post na dagos-dagos ini nangangampanya. Walda isa ki mga poster na nagkakalat. Dahil siya ki mga poster na nagkakalat sa inman na lugar dyan sa Pasig. Ang pigigibo niya lang bahay-bahay na nangangampanya. Igwa pa siya ning panaramon
na nahiling ta. Aram nindo ang panorama na ito, pero sa panorama na ito, dakulon talaga ang makirad. Sabi niya duman sa panorama niya, kung gumagastos kayo ng milyones sa eleksyon, saan nyo ito kukunin pagkatapos ng eleksyon kung kayo ay mahalal? Di ba sa kabandi ng bayan? Kasi po mga tugang, kung isipon ta po piraman lang po ang sweldo kang sarong elected officials. Sabihin ta pa po, 300,000 more or less ang sarong bulan. So igwa kaning 9.9 million, pero ito almost more than 6 plus 6 plus 6 18. Igwa kaning more than kulang-kulang 12 million sa tulong taon. Igwa kakayan ning natipon na kulang-kulang sa 12 million sa sarong term mo. Halimbawa, let's say gumastos ka ning 50 million sa eleksyon. Bako po yan makangalas, Siyempre, sa mahal ng bilihin ngayon, hindi na ngayon pinapatulan ang 50 pesos or 100. Dapat ngayon 500. Sa imo yan, kukuwaon na lupalop na ginastos mo na 50 million kung mailihir ka or once na mahalal ka, sa imo yan kukuwaon na lupalop. Mahapot ka pirmi. Kaya nga ni po, sa pagdalagan nyo ni Vico Soto as mayor kang Pasig for the third time around, kung ano ang ginibo niya kang first term, second term, hanggang third term, ngunyan, dahil siya ning anuman na pag-aalinlangan na makisalamuha sa mga kapobrehan, down to earth ang aki na ini. Masabi ka, kaniguan na may politiko na arog kay niyang pananaw. Yaon po pa third term na si Vico Soto. Pero natatanagibo. Kaya sa paagi po ni Vico Soto, bako kitang magsabi na hopeless na kita na dahin ang baguhan ang politika sa satuyang nasyon. Never po kita magsabi na dahin ang pag-asa na mabago, dahin ang pag-asa na magkaigwa pa ning matitino na leader na arog kay ni pares kay Vico Soto. Simple ho nun na tao na ang ampanya, igwa siya ning ID na kumbaga dapat maging ladawan ka. Bako itong sa mga nag-opisina, ma-ID ka lang pag malaog ka na sa opisina mo. Pag luwas, tatanggalon. Pero si Mayor Vico Soto, nag-iikot iyan, may ID, na pinapakilala niya na, iyo ini ang tunay na empleyado kang gobyerno. Iyo ini ang tunay na serbidor. Bako itong pagbaba mo sa auto, Pera de los Obos. Pagbaba mo sa auto, may nagpapayong na sa imo. Susunudan ka kang julalay mo na may kapot na tubig, may camera, cellphone wala to. Bako arog kay ni ang pighanap na leader. Kaya nga ni duman sa saro na pagpakilala kan ama si Vic Soto. Aram nindo sinabi ni ni Vic Soto. Nandito na ang susunod na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Mailing taduman. So si Mayor Vico Soto ang nasupog sa ama niya. Kaya sabi kang ang reaksyon ni Mayor Vico Soto sa ama niya, munyaro ka Pero ini
nasupog siya. Pero kung sa kuya mga tugang, karapat dapat siguro. Karapat dapat na ang Sarong Vico Soto maging presidente kang Pilipinas. Why? Nag-iibon niya ngani sa Pasig. Pasig City. Talagang purely developed na yun na lugar. Napatunayan niya. Why is it na daig niya yung pwedeng darahon sa bilog na Pilipinas? Problema lang ugaring kung matisod naman kita kang mga kalaban. Parehas ko niyan, may naglalataw na ang kalaban ni Mayor Vico Soto is bakong milyonaryo, kundi bilyonaryo. Imagine that, bilyonaryo ang magiging katunggali niya para sa third term niya bilang mayor kang Pasig City. Pero dahil mo lamang mahiling na na may medyo nahaghag or nahadit si Mayor Vico. Kasi sarap man lang sarap man lang ang rason niya. Kung gusto pa ako kang tao, manggagana ako. Pero kung habon ako kang tao, natural, pierde ako. Nakahiling ka ba naman ng habon na kang tao, pero gana pa? Natural, pierde. Gusto ko po yan, ihambing digdi sa probinsya ng Sorsogon. Kahapon po, I was there in Barcelona, Sorsogon. May nagkakandidato na mayor duman sa Barcelona. Apera kay incumbent mayor Cynthia Costello Cortez. Igwa pa po ning kandidato sa pagka-mayor na ni Estuye. As in, ining pantulo ng kandidato, si Judith Puntilar Aviles. Saro po ini na kandidato sa pagka-mayor man na dahil niya hunaon na araw kayo ng kalakaran na kang eleksyon. Nawa, kan pagkandidato niya, hinarayuan siya sa mga close friend niya, mga kaklase niya, mga barkada, hinarayuan siya. Nangangampan niya siya poon kang March 28. Solo. Talagang solo sana. Dahil gusto mag-iba sa iya, bako sa dahil siyang kakayahan. Kundi hadlok. Hadlok ang mga barkada niya, mga dati niyang classmate. Hadlok na mag-iba sa iya dahil lang daw nga isa rason na baad makuluran sinda or may maka-ispat na suportadores kang kalaban niya, asin ipapaapod ito. Iyo ang takot dyan kang mga tao sa Barcelona. Takot ang namamatian. Ni magpa-picture nakihuron kay Mayor Aspirant Judith Puntilar Aviles na dahil mo ka na lang tabi magpicture sa muya. Or kung magpicture ka man, please lang, dahil mo tabi ipag-post. Ta kung mahiling kang kalaban mo, ipapaapod kami. Arog po kayan. Sa Lunes po papahiling ko sa Indo, ang bilog na entrevista ko digdi kay Ma'am Judith. Aram niya, aminado niya na masakit siyang manggana. Pero pigpapaliwanag niya lang kung ano ang dapat na politiko na makapot kan sarong banwa or bungto. Number 1, dapat may pagmakulog sa mga parauma. May pagmakulog, bakong nagpapakulog.
Iyan po ang plataforma niya. Sana sa pag-ikot-ikot niya, sabi sa kuya, dahil ako sir nangampanya para sa sadiri ko. Garo ini nagkakampanya sa paagikan voters education. Piliun po nindo tulo kami na mayor digdi sa Barcelona na nagkakandidato. Dahil niya pigsusuan sa diri niya. Kudi ang pirming pigsasabi niya, piliun po nindo ang kandidato na 100% matabang sa indo na parauma, sa indo na mga parasira. Arog po kaya ang pigsasabi niya. Dahil siya nagsasabi na ako ang iboto nindo. Kaya nga ni po para sa paglibot-libot niya, duman niya nahiling ang talagang dapat gibuhon. Ha? Dapat iboto. Dapat mga tugang ang piliun nindo itong bakong kwarta ang itatao kundi tunay na pagserbisyo. Bruin mo, nakahiling ka ng kandidato na sulo-sulo sana na nangangampanya. Dahil lang sa ang mga barkada niya, bako man siya hinarayuan ta daing kakayahan, kundi hinarayuan siya sa takot na baad pag nahilingan na kaibahan siya. Automatic ipapaapod ini kang kalaban niya. So mga tugang, sa ngunyan mga tugang, tawan ta po ng dalan ang live report na itatao po ni Buddy na Duka pa. Live na live, direktamente, hali dyan sa luwasan. Buddy, pasok. Good morning, tabi sa imong SMN sa gabos na tagapagantabay kang programang Isyu Ora mismo. Good morning man tabi sa imo. Asiring man kung may kaibahan ka dyan, good morning man sa mga kaibahan mo. Kung dai, good morning sana sa imo. Malabo na may distribuer ang 133 halis 133 na lote na sa ngunyan 131 na sana na lote kang na pwedeng i-distribuer sa Sorsogon City Employees Union matapos na mawara na o na maaram na ang duwa kaini na benepisyaryo kan mga nakalihis na simana. Na maaram asin nagada na? Roger to that. Sa pagkikipag-ulay ta kay Board of Director Dan Alcala na dati man na naging Vice President ka nasabing Union, pinaliwanag kay ni na bako transferable ang nasabi nga benepisyo sa oras na ikamagadan dahil na ini makukuha asin mapapakinabangan kan sa imong pamilya kung ikaw na maaram na sa kinaban. Ay, marasa pa. Ini manungod sa ley, national na ley, na nagbabawal na ilipat ang nasabing benepisyo sa imong mga mahal sa buhay kung ikaw na maaram na sa kinaban. So, paliwanag nga ni kanasabing opisyal na very unfair ang nasabing ley alagad dahil sindang magigibo kayo kudian magsunod asin nagmamawot mang sa giraray sinta na ulit-ulit na pwede na sana kunta na i-distribute ang nasabi nga benepisyo ang lote ta araw nga ni kaya sabi SM sa halis sa 133 sa ngunyan 131 na sana ipinaliwanag ka nasabing opisyal na siya nagngalas kan ginibong pag-inhibit ni Attorney Glenn Olbes o ni City Councilor Glenn Olbes kan Bacon District sa mga nakalihis na bulan 2 beses na nagkagawang hearing kasi natapik sa City Hall, sa 8 City Council, ang nasabing distribution, kanasabing lote, dahil ining objection na tigibo.
sa duwang bisis na hearing. Alagad kanakalihis na si Mana, siya nangarap. Dahil totalmente, hayagan natin sabi sa sesyon regular kanakalihis na si Mana na siya ma-inhibit as in dahil siya ma-entra sa anuman nagigibuo na desisyon kana sabi nga City Council para sa mga Sorsogon Cities Employees Union. Oo, ibalita mo ba ito ang rason ni Councilor Glenn Olbes kung nag-inhibit siya? Roger to that. And sabi nga niya, paliwanag nga niya sa statuya ni Mr. Dan Alcala, medyo talaga nangarat siya kana sabi nga desisyon, kana sabi nga abogado, tapos ang nakalihis nga niya duwa na sesyon, particular ka nakalihis na bulan, dahil ni nag-inhibit as in dahil yung objection na bigagad duman sa regular na sesyon kan mga nakalihis na panahon. Okay. So, sabi nga ni kanopisyal na tila ba may namumulitika sa each city council as in you ang nagiging hadlang para sa distribution kana sabi nga lote dyan sa mga empleyado kana sabing union. Oo nga naman, ano? Sa parte ka na City Hall, may nakaulay kita tabi naman SM Kasuapon, dahil problema sa Sorsogon City Hall na ini sa presenting liderato ni Mayor Esther Amor na ini may distributor na sa mga beneficiaryo alagad, tinataypuan magsunod sa mga patakaran, lalong-lalo na dyan sa mga 8 City Council na dapat majority ang naging desisyon at alagad ini dahil dapat na may kaiguaning nagkontra para sa nasabing distribution kan lote diyan para sa mga empleyado regular kan nasabing City Hall. Okay, natabadi ang pag-inhibit pa sa rin ng rason sa pagkontra, di ba Bakuman? Bakuman nga ni, yan nga ni pinaliwanag sa tuya sa tuya nga ikaistorya kaswapon, alagad sinabi kayo ni dapat gabos ngayon na member kan 8 City Council aprobado kana sabing distribution ta parang ang luwas majority dapat patay dahil nag-inhibit, dahil absent para dahil problema pagkapagabot kang panahon na in kaso may mag-file ki-complain kayo ni especially dyan sa Oscado. Dahil siguro yan na na ipaliwanag kay Atty. Glenn Olbes. Or grabe man kung dahil yan nasabutan ni Glenn at ni attorney. Kasi ang hiling takayan, talagang ma-inhibit ka, gusto sabihin, majority man giraray ang ang nag-approve. Pero may very particular tabi SM sa pag-aron kaya na distribution kasi property bagayan kang gobyerno and dapat talaga siguro paliwanag ka na sabing opisyal na nagsayuman na magpabanggit ka sa iyang pangalan na dapat daing objection o daing nag-inhibit, daing nag-absent para daing problema pag-abot kang panahon ta very technical ang nasabing usapin and sinda nagsusunod lang sa mandato lalo na duman sa national lay na pigbabawal nga ni na maging beneficiaryo ang beneficiaryo kung ikanagadan na naan sa imong beneficiaryo iwan mailipat. So, bawal talaga ining i-transfer. Ayan sana. Problema yan. So, medyo nga ni sa party ka na punyo na and sa paliwanag ni Mr. Dan Alcala, medyo makulog talaga sa party ninda and sabi nga ni niya, sa tuya kaswapon na siya nga ni nag-iisip-isip na sana ko tayo na may report ngayon ang unya na taon. Kasi by next year, ma-retire na and dapat na talagang ma-distribute kaya aron nga ni kaya na naaraman ng Danley na dili pwedeng ilipat ala sa ating benepisyo sa mga mahal mo sa buhay kung ikaw na maaram na. Yan nga ni. Ano ini tabi, buddy? Mahapot ko lang bawal ini i-transfer hanggat daig na i-turn over sa imo. Pero pag na-turn over na, as in magadan ka, pwede na i-transfer. Roger to that, pwede yun tabi. Dapat buhay ka pa. Bago, dapat kaya nga nitigahagat ka nun yun, na sa presente, dapat ma-award na. Ano sabing mga lote? Diyos ko. So, medyo masaklap nga nila, makatatawa. Pero, isinya talaga tabi SM, nagsusunod lang kung ano manali ang nagsasabi and nagpo-prohibit sa inda na bawal ini-transfer kung ikaw mamaaram na sa kinabahan. So, dapat na talagang ma-award na ini. Paliwanag nga ni Mr. Dan Alcala Kaswapo, in kaso ngayon na ma-award ngayon na taon. So at least ngayon, as para-out man ngayon mangyari, at least ngayon kung maka-retire na ngayon, pag ngayon retirement po na i-distribute na, siyempre ngayon,
may ano nga sa kuya na may kaputang dokumento ang sa kuyang pamilya na iniinaward sa kuya maski ako na maaram na. Paano nga ni kaya na nag-inhibit si Kagawad Glenn Olbes? So malabo itong mangyari na na mai-award sa inda unless otherwise bawion ni Kagawad Glenn Olbes ansa iyang motion na pag-inhibit. Roger to that, and paliwanag pa nga niya Mr. Dan Alcala na siguro, pagkapunta siya kaswapon SM kung simunyan daw sabi ko sir na taon, may award daw. Maski pagkatapos kanila, sila yung malabo nga yata. May mga dokumento, may mga problema nga sa dokumento ang nasabing union na may sarong papel lang sana siya kasi nagtapos na daw tabi SM kalakalis sa simana ang turnover and parang nag-reorganization sinda and siya nga ningon yan board of director na sana and may mga dokumento sindang tigahanap and ini nagkakawarara. Oo. So kinakaipuan ma-settle muna sa level ninda ang sa level kanunyon ang problema bago sinda magdulog giraray sa particular sa 8 City Council para dulog diretso ng may award sa inda and ulitin ta sa lindong kana city government sa liderato ni Mayor Esther Amor daing problema ana sabing pag-disrepair kana sabing mga lote alagat kinakaipuan kompleto yun ayuson ang mga dokumento kaini para daing problema sa mga maabot na panahon. So gusto sabihin kayan nasa kapabayaan man pala yan kang union kaya dahil na-distribuer. Tas sabi mo nga ni dahil man problema sa sa lado kan city government headed by our very own Esther Amor. Si Mayora. Tama tabi SM, yan tabi ang paliwanag sa Satuya kan sarong opisyal duman sa City Hall Kaswapon na sa City Hall dahil talagang problema ang may distribuer na yan na yung nitong pigsite na luwa na naman na namatay kanakalis na simana. So very kung ika saro sa beneficiaryo so mahandal ka talaga na sana may distribuer na or may award na ano sabing lote bago ka pa mamaram sa kinapan. Garo man lang kani mag-alay ka na lang aning ning bunay para umabang yung buhay. So, tabayan ang tatabi SM na kukaon tatabing mapiritang kukaon na paliwanag kay Atty. Glenn Olbes manangot sa issue na ini para once and for all maklarify ang nasabing issue and ma-distribute na ang nasabing mga lote sa mga empleyado dyan sa City Hall. Okay. Di mo na tabi SM, mga nakota impormasyon halig man sa City Hall Kaswapon para sa issue ora mismo badido ka reporting. Okay, salamat nun po. Si Badinado ka pa para sa iyong live report. Kumbaga pera na, naging bato pa. Paano na ito tayo ngayon? Kumbaga, kay Harold, once na mabakal kaning duta, situate na sa paso lang ini ha, para maski sayang ka magdumandara-dara mo. Okay? So, this time mga tugang, bigyang daan muna natin ang ating balitang AKB. Ako Bicol Party List 131 sa balota, katabang na kasurug pa. Huli sa programang Tabang sa Edukasyon, kan 131 Ako Bicol Party List, pobreng estudyante nasa third year college na. Kung bako sa Ako Bicol Party List, lalo na sa Saindang Educational Assistance Program, tayo ako makakapagpadago sa pag-adal sa kolehiyo. Sabi iya ni John Lester de la Tosa, kan Barangay San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Third year Hospitality Management sa Tanchuling College, Legazpi City. Matua sa apat na magturugang, daimnin trabaho an sa iyang ama, mantang mananahi an sa iyang ina. Kindaipuhan niya magtrabaho tanganing matabangan an ina na masuportahan ang sendang urual daw na pangangaipo. Sa likod kan pagtios, porsigido si John Lester na makapagtapos nin kolehiyo asin magkaigwanin magayon na trabaho. Ini ang sa iyang pag-asa na makabangon asin matawanin marhay na buhay ang pamilya. Sa paagi kan Ako Bicol Party List, nautob ang sa iyang pangarap na sa paagi kan programang Tabang sa Edukasyon. Huli ka ini kumpiyado siya na marirealisar ang sa iyang pangiturugan na magkaigwanin marhay na buhay ang sa iyang pamilya. Salamat sa Ako Bicol Party List, sabi ni John Lester, por dahil sa inda, dakol ng pamilyang makakaahon sa pagtios.
Yan po ang ating balitang Ako Bicol, hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List 131 sa balota, katabang na kasurug pa. Anyong likod, si Rosauro Amistoso. Ayan mga kaibigan, mga testimonya hali sa tuyang mga benepisyaryo kan Ako Bicol Party List. Sa mga nagtutulig sa Ako Bicol Party List, Diyos ko naman, sabi ko nga an agyat ko sa Indo, maghanap kamo nin ibang party list na daiman maka lampas sa pigigibong tabang kang Ako Bicol at least mapantayan lamang. Digdi po sa Bicol region. Yan po ang agyat ko sa Indo. Dahil pa kita nagkakaturunawan, Diyos ko marasa pa. Kapwa tamidya, pigtitira ang Ako Bicol Party List. Dahil lang nakasabay sa diit na ayudan na pigtao kan Ako Bicol. Pero, sabi nga ni, totoo ang kasabihan na sa 10 na ginibo mo, saro lang ang napasala, iyo tulos ito ang pighiling. So siyam, nalingawan na. Dapat maging mature man po kita sa satuyang sadiri. Okay? So, inabot na po kita kan orasan pa maaram sa tuyang programa. Abangan po, every Saturday ang pinakabagong programa kang Bicol TV Sorsogon. Surprise muna, kumbaga secret muna, bago po natin isapubliko yan. Okay? Abangan po, baka pwedeng next Saturday po, start na po kan programang inim. Okay, sa girare po, ang sakuyang pangapudan, magpili kita-kitama na leader na sample ko na lang po parehas ni Mayor Vico Soto na daing pag-aalinlangan na nagsiserbi sa tawo na tunay na zero corruption. Okay, sa ngaran po kan Birnisap kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong lingkod si Rosauro Amistoso, Maraynal daw, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.